Nagbabalik po tayo sa Double Wang sa Double B. Radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Bakit hindi nyo alam, ang Metro Manila, nasa ilalim po tayo ng signal number 1. Number 1. Opo, yung mga kagigising lamang na Ano yan nanonood sa atin. Hindi pag sinabing signal number 1, orada mararamdaman mo yung hampas at lakas ng hangin. Yan po ay merong period or specific hours na dun mag-hit yung, within that time frame, mararamdaman nyo yung hangin at saka lakas po ng ulan. Gaya ngayon, kalmado pa tayo, no? Pero madilim. Yes. Okay ba? Sige. Sandali, paghahanda ho ng lalawigan naman ng Isabela. Ito yung isa sa mga direktang baka maglandfall, ang bagyong Uwan. Yan. Good morning po, Governor Rodito Albano ng Isabela. Gov, magandang umaga. Welcome po. Good morning, Weng. Good morning, Weng. Good morning. Yes, sir. Ano na po ang lagay muna ng panahon ngayon sa Isabela? Okay naman. Okay. Wala pang okay ulan? naman. Wala pang malakas na hangin? Meron. Meron konti, pero yung hangin na hindi ko masyado. Hindi pa masyado. Yung ulan ho, kagabi ba, nagparamdam na ho sa inyo yung pag-ulan? Konti lang. Okay. Lahat na ho ay nagawa na ng lalawigan ng Isabela bilang paghahanda. Yung evacuation. Lahat na. Pati yung mga yung mga preemptive evacuation na ginagawa na ng mga coastal areas, pati yung mga low-lying areas na namarkahan ng DNR, na ibigay yung mga red, yung mapping na ginawa ng DNR. Nakailang evacuees na po sa Isabela? Kung kailan kayo nagsimula ng evacuation? Wala pa masyadong hindi pa namin na kukuha lahat ng numbers. Number ng evacuees sa mga lugar na actually sa coastal town doon inaano pa namin yung numbers may bandang coastal town. Saka bukas pa naman maglalandfall Opo. So kung ano sa ngayon hindi pa preemptive kung sino yung susunod, okay, pero kapag naglandfall na naramdaman na yung malakas ng hangin, first evacuation ba yung ipatutupad ninyo, Governor? The force evacuation na bago pa lang dumating. Kung makikita natin yung track, kasi paiba-iba yan Minsan nauuna di ba? Sasabihin nila bukas pa yung landfall, pero actually dumarating na at rumaragasanan minsan. Yun lang hindi natin malalaman kung hindi pa natin alam kung saan banda tatama. Siyempre paiba-iba yung tama Hindi mo alam kung sa Southern Isabela o sa Central Isabela. Tama. Ano yung mga nakikita nyo, Governor? Kasi yung nakita natin sa Cebu, nagkagulatan lahat Pagbahay, hindi mo alam saan galing. Kabundukan pa, iimbestigahan pa. Diyan, ano nakikita nyo? Posible mga worst case scenario sa Isabela? Ganyan din ang nangyayari kasi sa bundok nang gagaling walang monitoring system naman sa bundok yun ang mahirap, hindi mo alam yung mga tributaries kung minsan saan nang gagaling. Alam mo, yung pagbaha sa mga lugar na ganyan, hindi mo alam hindi umuulan sa may bandang center kasi tandaan mo, bali yan. So yung tributaries, hindi mo alam kung kung umuulan doon sa bundok makikita mo na lang kung medyo brown yung tubig. Alam mo na, nagagaling sa bundok. Pero dyan ba sa inyo, Gov, merong mga lugar na prone sa flash flood? Prone sa flash flood? Actually, ang prone sa flash flood yung sa Lower Vega. Kumbaga doon sa Northern Isabela at saka doon sa Cagayan Province. Ang nakakaawa yung Cagayan Province kasi sila yung sinasaluhan ng ng tubig kasi doon bumababa yung tubig actually pero maganda rin kasi for the past 3 years o 4 years nag-umpisa sila doon sa pag-dredge ng mouth ng Cagayan River. Yun doon sa may Apari, sa may Magapit at sa may Gataran. Diyan pa sa inyo sa Isabela nagde-dredge na rin kayo ng mga rivers ninyo? And actually, ang didredge ko, yung mga tributaries, yung mga maliliit na creeks, kasi alam mo yung mga natabunan na ng ng lupa na tinamlan na ng mga farmers. Bumabaw na. Minsan, ayaw nila ayaw nila i-dredge ayaw nila paggalaw kasi syempre dagdag yung saka nila Yes. Pero yun ang mga bumabara So yun ang kailangan natin hanapin. Minsan nga hinahanap ko yung mga old maps
At kinakausap yung mga tao na hindi inyo itong lupang ito, kailangan natin i-dredge kasi minsan ayaw eh. Kasi baka, dagdag na ano eh. Pero nasasalanta sila eh kasi nababara yung tubig hindi umaalis yung tubig doon eh. So yun ang ginawa namin for the past mukhang for the tama past yung how many years. Yung mga ganyan, at least meron kayong nakikita mga lumang mapa, nakikita nyo, ito bang lugar na ito, dati may ilog. Ngayon wala na. Yes. Dapat ibalik. Balik natin yung ilog na yan. Ganun lang Tapos minsan kasi sinasabi nila, hindi source of corruption yan, dredging sa desilting kasi bumabalik yung lupa dyan pagtagal-tagal. Pero kailangan maintenado. Yes, kasi nagtataka ako dati, bakit itong mga barangay na ito, sinasabi ng mga mayor sa akin, alam mo, kailangan natin i-rescue yung barangay na ito, barangay na yan. Yung pala, na-isolate lang sila dahil dati yung mga nagawang mga tulay medyo mababa. Kaya yung tulay sa tubig. Tapos, kaya pala bumabara yan, nakikita ko sa taas, minsan sa chopper, nakikita mo, hindi umaalis yung tubig at hindi para naging dam ba? Talaga. Nagkakaroon ng ganun. Pero Governor, sa ngayon, naipon. nakahanda na po yung mga relief goods ninyo, pati po yung mga gamit para sa deployment anytime mag-hit ang bagyo. Actually, lagi na lang kami nakahanda eh. Alam mo, ang talagang... dahil bagyuhin kayo, Gov eh. Diyan talaga dumadaan. Yes. Kung baga kahit kung 10 ang dumadaan na bagyo sa Pilipinas, minsan 11 sa amin, 12 eh. May sobra pa. Hindi, kasi ngayon, yung LPA, pag sinabing may LPA, bagyo na eh. Hindi ba? Pag sinabing may low pressure area sa kahit saan lugar, bagyo na yun eh. Hindi na hindi na, dati ang tawag pa monsoon rains. Welcome pa nga sa atin yung mga monsoon rains pag tinatawag sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi na bagyo na eh, typhoon na eh. Biglang magkakaroon na signal number 1. Alam mo, kailangan na natin talaga ayusin yung sa mga natin ba yung paghahanda na iba na rin yung paghahanda, hindi katulad doon. At saka nakakaawa na yung mga bata sa klase. Minsan pag tag-init hindi sila pumapasok. Tapos pag tag-ulan hindi na naman sila papasok. Kumbaga dapat siguro yung mga paaralan natin ay ika nga sa English conducive pwedeng kahit tag-init. Pwedeng pang-ulan, pwedeng pag tag-init. May paraan. Pwede mo i-shift. Or kung hindi, nasanay na tayo sa tulad sa pandemic, yung mga kailangan mag-shift ng konti. Online. May home online. Exact. Yun. Yung home line dapat. I-push natin at mabigyan ng kaukulang equipment ang ating mga kabataan. Kasi mabibrain drain tayo niyan eh. Tama. Alright. Gob, ang aming panalangin ay maging ligtas tayo kung sakasakali ang Isabela ay talagang isa sa mga lugar na maaaring pwedeng paglanfulan ng bagyong Juan. Maganda pong balita na nakahanda naman kayo. Gov, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Salamat din. Salamat din. Pray lang. Pray. Yan, Thank you, Gov. Thank you. Thank you, Governor. Good morning, sir.